Welcome back dito sa latest episode ng ano na to? RRMMMC. Ito na, bardagulan na. Just as nag-aayos ng microblading yung isang kasama natin dyan. Let's get the ball rolling. Kasama natin si Sir Ronald Llamas, si Mark Gamboa, and Chris Tan. Buya ka siya. Next time, magla-live tayo dito. Sir Ronald, may magbabayad kayo ng 1,000 pag tayo. Duda ko. Duda ka. But you never know, Sir Ronald. Kailangan natin maghanap buhay dahil mukhang mahaba. Baka yung may crush kay Mark. Yun! Marami yan. Lalo Baka na. hindi lang 1,000. Sino yung 1 million binayaran doon sa may Adonis ba yan? Totoo ba yan, Sir Mark? 1 million daw cheque. Did you hear that story? Yun. Hindi sa akin, may lumabas na ano. Last year yun, di ba? Biglang daw nagbigay ng cheque ng 1 million. Lalo na kung Ayan na. mabawasan ng 30 kilos siya. Ayan na. Sir Ronald, lumaki sa di ba lumaki ka sa kampanya? Hindi yata Andrew Tate ang... Hindi, lumaki siya sa kampanya eh. Pero I'm sure, Mark, we're gonna get back into business soon. No, Mark, I want to start with you. What is the latest kay Cheese Escudero? Yun ba yung flavor? Cheese daw ang flavor ng Piatos? Ganun ba yan? Lahat ng mga pictures niya na nasa ganyan siya lumalabas, ha? Nasa aeroplano sila with DDS, Digong and all. Ayun, dribble itong sa impeachment, inusog-usog, at ngayon doon sa last day, sa June 11, tapos may lumabas na yung Resolution, de facto dismissal. So, bagong term yun, de facto dismissal. Kailangan ko nakarinig yun. Bato yata yung Bato School of Constitutional Studies yan. So parang it's getting more and more obvious. Sir Ronald, ano ba yan? Hindi, mas interesado kasi ako. Sorry, Mark. Mas interesado kasi ako na kamusta na sila ni Hart? Medyo, yun. Wala ko narinig. Let's just ignore the aside. Yes, sir, Mark. Ayun, so yung taong bayan syempre nagagalit na, yung mga legal experts umaalma na rin, yung mga of course yung mga congressman who are pushing this are also pati yung mga law professors, kakakita ko lang ng statement eh. Now there's UP no law, such thing UP law, as de facto dismissal. At ako I would expect something like this from the Duterte senators, sila Bongo, sila Bato. Hindi ka na magugulat doon eh, pero from Cheese Escudero na ina-expect natin na kahit papaano magiging patas, magiging straight. Sino nag-expect? Ako never ako nag-expect. Kailan pa ba? Siyempre kailangan niyang balansehin eh. Kailangan needs to... Showbiz ka rin, ha? Lalo na si Majority Floor Leader, si Francis Tolentino. Tatlo ang panon, ha? Tatlo ang masteral nun, Masteral of Laws. No? Tatlong international university, di ba? Eh ako, Claro M. Recto, no? School of... Kaya para tatlo din parang nag-DDS, nag-Dilaw, tapos ngayon, BBM, tapos ngayon, parang kasing dami yung masters na yung... 3,005 lang, may Princeton diploma ka na sa Recto. Subukan mo Ronald. Pero Mark, yung tanong ko kanina. Ano yun? Kamusta na si Hart at si Cheese? Ayun! Sir Ronald! Hindi kaya baka susunod niya si Hart na yung kukulitin ng mga tao. Baka magka-backlash. Diba? Sa tingin mo? Diba? I was wondering actually, do you think there'll be a backlash to Hart? Knowing yung mga pag nagalit na eh. Yung mga pink? Inaabuso na yung mga bata. Hindi naman pinks na. Basta mga bata, mga actively engaged sa politics. Nakaka-frustrate din kasi pag nakikita na gano'n na harap-harapan na pinapatay nila and ngayon there are talks nga na hindi na pwedeng umabot daw doon sa next Congress. Next Congress. So, all eyes are nasa Senado ngayon. At mga church people, dahil halimbawa, yung itong parating na rally sa Senate sa Monday, ang gagawin nila dyan, Jericho March. Iikot sila sa Senate 7 times. Wow! Di ba? Naalala mo, nung gumuho yung walls of Jericho, ganun ang gagawin nila. Ang habol dyan ay lagyan ng religious content, yung political action. Dahil ito ba ay consistent sa ating mga moral values. Itong ginagawa sa ating panloloko. Di ba? Mas ganun yung kaya ingat sila. Hindi lang ito mga Gen Z, millennials, kung hindi mga
mga Katoliko. 85% ang ating populasyon, di ba? And the evangelicals, makaka-relate dyan sa Walls of Jericho. Si Richard, hindi makaka-relate, hindi niya alam yun. Alam ko yun. Ang Jericho story, alam ko, yung may nangyari na pinatay lahat sa loob, hindi ba yun? Yung ganun? Medyo iba yung inisip ko. But anyway, before we go to the Old Testament and all of that, alam ko yun saan galing. Chris, ikaw, Chris, if you are Christian, do you want to be Jesus Cadera now? Like, how is he between a hard and the hardest place right now? Ganun ba yung situation niya ngayon? You know, honestly, we were talking about it na ngayon. So many people have talked about yung position ni Cheese, and I think it's really a political maneuvering. Hirap siya ngayon kasi hindi niya alam kung saan siya papaanig ngayon. And at the same time, pwede naman niya talaga iba yung bola nila sa 20th Congress. It's so easy to say na, hindi ko na responsibilidad yan kasi hindi na naman matatapos sa 19th Congress. But doon na lang nasa 20th Congress, kung pwede. Ayun pa, then let it be the legal issue. Will it be or not? Will they be able to do it or not? Hindi natin alam. But at the same time, here's the problem. Yung sinabi nga ni Mark, di ba, may kumakalat nga daw na resolution. 3 na nga yung draft, di ba? Sabi ni Amy. Sabi ni Amy. Tapos sinabi naman ni Bongo na hindi daw galing sa Duterte Block yan. Pero kakatapos na sinabi ni Bato na ako yung nagsulat doon. Nag-take credit siya. Credit. Or baka fall guy siya. But why? Ang fall guy ba nagmo-volunteer? Bakit nga ba? Dahil fall guy. Kasi sa file na kumalat, di ba? Nandun yung pangalan ng isang tao niya. Hindi naman by accident May paper trail. May resibo. Pero yung taong yun, dating tao naman, J.V. Ejercito daw. Apparently, dati kay J.V. ngayon kay Bato na. Pero pag tinignan mo, kahit naman yung pagsulat ng draft resolution, it seemed like it was parang joke daw yung kahit na legally pag binasa mo yung ChatGPT ano ba yan? Pero sabi nga ni Jinggoy, last week pa yan Nakita ko, unang beses ko nakita yan, Friday. So ibig sabihin, hindi yung biglaan pero nagpaplano. Tama si Leila talaga. The plot thickens, no? Wow, last week pa pala. Last week sabi ni Jinggoy. Tingin ko ako lang maybe I'll be the more hopeful sa ating apat. I really believe that Atinista ka ba? Hindi, sa akin lang ganito lang kasimple. Kanina ka ba nag-uli? Kasi pag hindi nila ito ituloy, I think they understand the political ramifications of it from the people. Okay, hindi sa mga Duterte o sa BBM Black, pero sa mga taong bayan. I think nakikita nila na pag hindi nila tutuloy, yari talaga lahat sila sa susunod na election So I think itutuloy yan, they're just delaying it as far as they can. And it could also be delaying it lang kasi papadaan na sa 20th Congress. Pero ang problema kasi nila ay una, yung usapin ng Senate presidency. Yes. Diba? Dahil ang alam ko, kulang pa ng 2 si Cheese. At yung mga Duterte may 6 na solid votes. So, kinakailangan niyang i-court yun. Kung i-court niya yun, syempre may hihingi yun sa kanya. No? Hindi usapin ito ng continuity. Usapin ito na bubuksan mo ba yung impeachment. Dahil pag nabuksan yung impeachment, maraming mga permutations na lalabas dyan. Maraming ebidensya lalabas dyan. Mabubuksan yung bank account, yung akusado. Diba? At may mga ebidensya na magte-testify. Delikado. Hindi lang ito usapin kung mananalo ka sa conviction or acquittal. Usapin ito na ano bang katotohanan ng lalabas? Ano bang mga ebidensya lalabas? Kaya gusto nila, nung iba, nip in the bud. Huwag buksan. Ang problema nila, wala sa Article 11 ng Konstitusyon yun. Malinaw lang sa ating Konstitusyon, kaya nga may separate provision sa impeachment, no, ay acquittal or conviction. Yun lang. Yung sinasabi na de facto dismissal ng impeachment, kahit anong sabihin mo, wala yan sa Constitution. Kay Tolentino ba galing yung concept na yan? Yeah, initially. Kay Tolentino galing yan, Although in fairness, just very quick, I think Coco Pimentel is pulling off some last-minute surprise, like huling El Bimbo niya, parang, I never thought I'll be impressed with the guy. I never, parang naging bar top-notcher yan. I was always thinking, Buti naman. In fairness, I mean, I think he's giving very good explanation. Lalo na nung hearing sa Congress, si Digong. I was nandun si Digong, nabanatan ko siya ron. Kaya nga, sabi ko, hopeless case na to. Pero ngayon, bumabawi siya. Like, for instance, the other day, he was telling kay Karen yung Article 12 sa internal rules ng Senate says that kung nagkaroon ng legislative and at the same time trial na competing priorities, mag-take precedence yung trial. Kasi the issue there is, ayaw mo rin
nakalutang yung official. If executive yan. So you have to finish that right away para klaro yung buhay ng taong yan. Because this could hold back another branch of the state. So internal, hindi lang ito forthwith. The forthwith is a constitutional provision. This is the internal rules mismo ng Senado saying, kung may trial, unahin mo, in short, walang kwenta yung sinasabi ni Escudero na, ay marami pa kaming priorities na sui generis Exactly. It doesn't work. Hindi ka na sa legislative senate lang. You're now a trial court. Yes. Di ba? Yeah. Naiba na yung nature mo. At dapat And mo na yung urgent gawin dapat, forthwith. Urgent. No? Forthwith. No? So, and of course, in fairness kay Coco Pimentel, parang he will say, ito yung argument ng other side, and then he'll break it down very nicely. Ang galing very instructional, even the way he approach. So I'm very impressed. Ikaw, what is your rate of Coco Pimentel? Kasi now he's posting pictures with Risa. Parang silang the too strong, the too brave. Nagulat nga ako with Galing. Coco's shift because nga at one point nga, he was aligned with the Dutertes, diba? Yeah. And then suddenly ngayon, and at one point, he was aligned with the Marcoses, now he's aligned with the opposition. And the way he spoke, honestly, na-impress ako. Kasi kakaiba nga yung dating niya dito, and he's been doing the rounds in the press. Yeah. Oh, he's everywhere now. I don't know. Ano ba? Natalo ba siya sa election? Talo. Kasi yung isa talo rin, pero iba yung labas sa kanya kasi minsan mas defining ang pagkakatalo kaysa pagkakapanalo. Yan ang sinabi ko kay Chris no isang araw. Sabi ko, no? Di ba? Pero how is that defining for Coco Pimentel? Anong gusto niya mangyari ngayon? He wants to go out on a good note? Well, pag wala kang klarong political future, no? Nagiging zero-sum guy ka. At kung ikaw ay zero-sum guy, tayang pato. Taya mo na lahat. Wag ka na maging tentative, di ba? Wag ka na maging tentative. All in ka na. No? At yung pagiging all in, sometimes defines you. So bakit si Tolentino biglang bumalik? Bitter daw sa balimbing naman yun Galing yun sa Pinoy government, tapos nag-Duterte, tapos nag-BBF, tapos kayo, pabalik ng Duterte. No? Yun din, natalo, pero biglang baliktad. Kung sa natalo, dalawa lang ang pwede nilang puntahan Either with the Dutertes or dun sa Pinks na side Kasi hindi naman sila sa mga Marcos. Wala na, tapos na sila. I think tama si Mark doon. Yun ang pinakamalaking problema ni BBM ngayon is yung all the political figures from Senate to Congress are now thinking either Duterte or opposition. Correct. Hindi na Marcos ang option ngayon. With the way Marcos is, 2028. That's why the possibility of being an early lame duck ay napaka-posible. Yeah, exactly. Kaya importante talaga, Marcos has to have firm, strong convictions kung ano ba talaga. Right now, he's sitting on the fence, which is causing him more harm than good. Kung ano yung plano. Kasi maski yung mga sarili niyang tao, nalilito din kung ano ba yung direction natin for 2028. Yes. Kasi syempre nga, pag nakabalik yung mga Duterte, sila din naman yung uunahin. Yun na nga Kaya nga, nagtataka ako bakit hindi pa they will be the first casualty. Yari lahat, pero they will be the first in line. Anong lagi natin sinasabi rito? Character is destiny. Right. Tinatanong kasi ni Chris, bakit hanggang ngayon hindi pa lumalaban yung Marcos? Diba? Or hindi niya nature yun di ba? Or baka meron naman silang, something na panggulat na naman. You know, from what we heard, even you're behind very the scenes, optimistic, Mark. Yung ICC Bigla na nagulat tayo, nangyari na lang. Sayang nga Nangyari yung Kibuloy, Alice Goo, ICC, momentum. impeachment, tapos biglang cabinet revamp, poof! Tapos impeachment, poof! Parang sayang yung momentum mo, di ba? Pataas na Saka tama si Ronald kasi what the problem with BBM is hindi niya kinontrol yung narrative. And right now, who's controlling the narrative? The DDS is controlling the narrative. The Pinks. And the Pinks, yes. Yeah. Pero, basically, back to 2020, yes. 2016 tayo. Pero ang difference kasi is with the DDS kasi organized yan coordinated, organized attack with singular messages. At supportado ng isang superpower, di ba? Versus Pinks. We're little armies fighting on our own. Hindi tayo coordinated Sila naghahanap buhay tayo, naghahanap buhay talaga para sa sila. bayan. Exactly. Kaya yun ang pinagkaiba. Hindi ko nga alam kung ano nangyari dun sa 450 million na nahuli sa Cebu. Yung sa aeroplano, parang namatay na lang yung balita di ba? That was before election. Right. Ano yun? Tapos 6 na Chinese? Yes. No? Cash. Ano nangyari doon? Di ba? Was it 400? Anong nangyari sa cash? Yeah, nasa 450, ban. almost half a billion. Sa dollars, di ba? Was going to be $11 million. Pero ano nga nangyari doon? Bakit nga hindi ko kinuha yun,
Baka may update sa tao pero hindi dun sa pera. Oo, pero 'di ba, yun yung nakakalungkot dito is there's so much happenings behind the scenes na hindi nila kinakapitalize or at least go on the offensive. 'Di ba? BBM is defensive, not on the offensive, and he needs to be more offensive at You this have point. more than 90% of the population anti-China. Ba't exactly. Ba't hindi ginamit yan Yun sa yung mga pro-China rallying candidates? point Diba? mo eh. Sayang. For example, ginamit niya si Tolentino para gawin niya, di ba? During the election, the last... Kaso too late. Too late. Pero at the same time, dapat sinuportahan niya yung call ni Tolentino. Hindi, tahimik lang siya. And that's the problem. Like, siguro kung nanonood... Hindi, tsaka walang credibility si Tolentino. He was Digong's Ronald Llamas. Right. Literally. Parang, Political walang affairs credibility. secretary siya. Parang may gumaganti rito. Hindi, inunahan lang kita. Diba? He was literally the Ronald Llamas of Digong. Wild Wild West. Draw, pabilisan. Diba? So, wala siya credibility. It should have come from the opposition, progressives, I don't know, whoever. Lacson actually could have made that point. Kasi in fairness kay Lacson, we can say many things, but at least even during Digong's time, I know he was tough on the China question and was Doon ako disappointed. I would have expected actually Lacson to take the cudgels on that from the Allianza side at the very least. No? Right. Pero no, during the campaign kasi, ang strategy ng Allianza was keep your mouth shut. Thinking that that's a strategy that would work. Na nakita nga natin, it doesn't work anymore. Less talk, less mistake. Dati, ganun yan. Ngayon, doesn't work anymore na eh. Now, speak up and be heard. And that's Ang mga what they nanalo should yung mga pumili ng side. Yes. Oo. Ngayon, basta maingay ka, nasa headline ka, kaya nga, tignan mo si Kiko, ang dami niyang mga bloopers. Pero ito ang Senado, tuloy number 5. Di ba? Di ba? Apparently it works, basta you have to be in the news. Bilo mo, kadikit na sa Erwin Tulfo na nag-number 1 before. Diba? So actually, iba na yung rules of the game ngayon eh. It's a saturation game. Yes. Kumbaga attention economy na ngayon eh. Hindi na siya yung perfect communications. Sige, so having said that, saturation economy, paano yan right now? We keep talking about Sara Duterte. In the bad light, in the worst light possible. But I'd rather not talk about it, to be honest with you. Pero how do you not when they're trying to infiltrate the media, social media, with all the fake news, to try to change the narrative of this impeachment na parang siya daw yung biktima dito. Political persecution. Wala daw, kumakalat ngayon sa X, kumakalat ngayon that wala daw katotohanan na may nilustay siyang pera sa confidential funds. According to the COA, kinlear daw siya ng COA. Pati si Roy Naguanzon yun ang sinasabi ngayon. Speaking of Roy Naguanzon, parang similar naman yung kanilang personality. Wala ko ibang ibig sabihin doon, ha? Parang pareho naman, di ba? Si Roy Naguanzon, di ba yung yan yung tumakbo na party list na I think in-endorso ng iglesia, natalo pa rin. Tapos pink siya nun. Nanalo para gusto niya pumasok, hindi natanggap ng Supreme Court, di ba? Nanalo siya, wala pang 1 week, kasama na ni Speaker Romualdez. Actually, si Sandro Marcos. Sandro. Sara at si Guanzon, yung ingat ka sa Ron, yung ibig sabihin ng unhinged. Capital letter with an exclamation point, no? Kaya nadadamay ko lang kay Kwan eh. Kasi Richard toxic masculinity daw yan. Hindi ko nakasalanan. I said, ingat lang tayo. I wanna go. No, Mark, were you implying that but this is again a subterfuge behind the scenes Marcos is cooking up because andyan nga si Torre, baka... But ang problem ko doon is, wala na yung element of surprise eh. Yun na yung kay Digong eh. Ano pa bang pwede surprise? I mean, alam naman natin, Bato is already in the crosshair. They're already mobilizing, counter-mobilizing na eh. So parang, I know the counter-argument would be, baka there's a Machiavellian plot, this is the fox, there's the lion. Yeah, exactly. Huwag mo na sagutin dahil sinasagot niya yung tanong niya. Sir Ronald, alam naman natin this show is about me saying what I want using you guys as my front. Tatanungin ka niya, tapos sasagutin niya. Oo lang ako. Para taga-yes lang doon sa labo eh, no? Affirmation. Validation. Labo eh. You're just here to agree with me. No, but seriously, Mark. Ito yung problema ko. Kasi parang merong ang lumalabas ngayon, maski kay Senate President Cheese. Right. Ang parang script ngayon, they are blaming it sa Kongreso dahil late daw. pasa. At ang sinasabi is,
lahat naman kayo sunod-sunuran lang kay Speaker Romualdez. Right. So parang si Romualdez yung nilalaglag. Siya yung sinisisi dito. So, tas nag-post din yung mga iba, like si former Congressman Gary Alejano, sinasabi niya na ginagawa daw to ni Cheese because he wants to be the standard bearer ng administrasyon sa 2028 at may basbas daw ng palasyo yung pagpatay dun sa impeachment. Pero puro usap-usap, parang puro salita pa lang. Kaya yun ang nakakagulo yung sinasabi kasi nila Cheese, no, ay napakalaking non sequitur. Simple lang naman ito eh. Nakaabot sa Senate yung impeachment. Yep. No? Anong trabaho ng Senate? No? Sui generis, i-defer yung recess at i-constitute yung sarili nila as a trial court. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ng forthwith. Kaya nung dinribble niya yung definition ng forthwith, dun mo naramdaman ay parang may conspiracy. Simpleng-simple lang yung utos ng konstitusyon, forthwith. No? Tapos, hindi mo pa masunod. Tapos, na-delay, June 2 na nga. Tapos nilipat mo sa June 11, holiday yan June 12, June 13, tapos na yung session. Ano ba yan? Diba? Hindi naman kami ganun katalinuhan. Pero wag nyo naman kami masyadong bobohin. Okay, diba? sige. Ronald, challenge kita doon. Kung ang sinasabi mo ba, hindi niya ito itutuloy sa June 11? Well, pwede naman niyang ituloy, di ba? Last 2 minutes. Pero parang in all probabilities, bakit mo dinala sa bingit? Pwede mo naman tinapos noong June 2. Pwede mo naman, di ba? So, bakit mo pinospone? Dinala mo doon sa parang final day. Right. No? Tapos yung iba, may mag-question sa'yo. Sa albawa, yung mga DDS, papatagalin yan para hindi matapos. Tapos pagdating ng kwan, hindi naman kayo pwede mag-overnight. Di ba? Hindi talaga. So anong gagawin mo kung may mag-delay dyan? May tumayo, mag-argue, etc. Filibuster. At dahil dinala mo sa last 2 minutes, posible yun. Halimbawa ako yung kalaban mo, edi isasabotahe ko yan, last day na eh. Yun yung problema doon. Pero, bibigyan ko pa ng benefit of the doubt. Sige, di ba? Benefit of the doubt. Pero suspicious kasi na February pa yan, 25 or 27. Yes. Hindi mo nilagay sa Committee on Rules. Malaking kwan yun, ha? Malaking kasalanan yun, ha? Ay, in fairness, sabi ni Coco Pimentel, hindi na daw kailangan. Dapat pinasa ka agad yun. Kaya di ba ni-raise ni Coco noong isang araw? Bakit wala? Soto. Ni Soto. Ni-raise din ni Coco eh. But Coco said hindi daw kailangan dumaan sa rules. Actually, pwede na i-diretso na. Okay, so kaya nagustuhan ko yung explanation ni Coco. Coco said actually hindi kailang mag-war. Yung kay Tito Soto daw, medyo wala na yan. The rule now is diretso na pwede. Pero dating mo yun, dating Senate President din yun, ha? Yeah. Pero ang argument ni Coco Pimentel is that iba na yung procedure ngayon. Pwede mo na i-diretso. Kasi tatagal pa yan kung lalagay mo sa Committee on Rules. Pwede i-dribble na naman yan. Second round dribble na naman. Pwede na daw i-diretso. Basically, this is all on Cheese talaga. Ang problema, sabi ni Cheese, hindi ko alam yan. No, hindi ko alam na may mga ganyang rules. Sinabi niya! Oh my God! Kasama ka sa impeachment ni Corona eh. Di ba? Alam mo yan eh. Ang tagal mong senador eh. Tapos ba't mo sasabihin hindi mo alam yan? Gusto ko malaman, ano ang motivation ni Cheese para gawin to? How much of it is staying as Senate President? How much is fear of the Dutertes? How much? Anong pinaka-motivation May niya? sagot ka ba? All of the above. Parang ako magtanong yun. It's coming in style ko. Ikaw, Mark, anong basa mo dyan? Nalilito din ako. Ginagamit pa rin kami para sa content mo. Nalilito din nga ako eh. Hindi ko alam ilang percent niyan yung sa Duterte, ilang percent niyan yung sa gusto ng Pangulo, ilang percent niyan yung sa... Baka nga all of the above. Alam mo, tingin ko talaga, kung si BBM did have a stronger position on this, one way or the other, stronger position and statements, I think lalong either mag-gravitate towards sa kanya yung mga senador that's sa alyansa versus what's happening now na dahil hindi nila nakikita yung leadership na hinahanap nila, then they could gravitate easily to the Duterte camp with the 6 na, di ba? 6 ba? 6 solid block ng mga Duterte supporters to. DDS. 2-3 na lang, tapos na, di ba? Tapos na. Tatlo na lang, tapos na. And it's so easy to sway some of these senators, especially with BBM always pulling back. I know the separation That was our powers. criticism, di ba? Yeah. But I want to ask you, okay, let's try to strongman. Let's say if you're BBM,
what would be the rational reason for you not to press the point, even behind the scenes? Yeah. Okay, Separate kasi ang executive tsaka legislative. Yun nga, Kaya wala akong support kasi dyan, ang basa namin, even behind the scenes, it's also not clear. Right? Okay, so even behind the scenes daw, hindi klaro. So why would BBM be so non-committal even behind the scenes? Assuming yun ang point. Una ay baka may mga veiled threats or not so veiled threats na yung nag-mobilize ng 1 million daw sa Luneta ay baka mag-mobilize uli, pero this time ay hindi na sa Luneta. No, yun yung isa. Lalo na, natetreten sila dahil nung nakaraang midterm election, marami sa mga sundalo ay hindi bumoto sa administrasyon. No? So, yan. Digong nanalo sa media and military. Media and military. 50,000 bumoto. No, yun yung that ikalawa, baka ayaw nila ng embarrassment na pag nagkaroon ng botohan ay matatalo yung impeachment. Kung malilink sa kanila yung impeachment, parang ayaw nila na dagdag yan dun sa midterm election. So parang double knockdown. Para ma-double whammy sila. Diba? At ikatlo, baka confused lang. No, yung hindi alam Wala kang strategy. Baka all of the above na naman. All of the above. Wala kang iniisip mo yun tapos naman tayo parang rebound. Dahil wala kang strategy, ayun, naging support. Yeah. parang ano na lang, bahala na kayo. Sabog. Bahala na kayo. Medyo dahil wala kang strong position, confusing yung position. Di ba? Yun yung sa panahon ng gera, you have to be decisive. Yeah. Di ba? Existential to Existential, survival battle, tapos neither here nor there. So, Sir Ronald, actually, I without giving away too much, I talked to someone that supposedly understands BBM having worked. Parang ang read ko, hindi nila ginamit internet, pero parang collapse into himself ang dating, parang shell shock siya, parang ganun. Again, I'm just being totally like... On the midterms. Parang, hindi lang, parang since yung things escalated after ICC yung arrest pagbaba ng kanyang approval parang ratings. Parang siya parang nag-collapse into himself. Medyo nag-shell shock siya So, pero may element of a strategy ka nakikita. Yung interview niya kay Tonying. Nagpapakita siya ng empathy, self-critical siya. Sabi niya ay willing akong katakutan. No? May ganung element ng gusto niya magbago. Tapos binanggit din niya ang cabinet revamp na reset. So yung interview ni Tonying na yon, medyo parang nakikita mo ay merong pag-a-adjust sa narrative. May pag-a-adjust sa messaging. Pero hindi kasi sapat yung messaging Kailangan meron kang substance. Doon papasok yung revamp at saka yung ano ba yung kanyang reform agenda. Ano ba yung kanyang sinasabi sa mga SONA na hindi nagagawa. So nakikita mo from messaging to substance, merong elements of a restart. Ang problema, since then, nagbago. No? Matanong ko lang, I was expecting doon sa interview niya, walang kahit na anong mention ng Mindanao Kasi to think na doon ka pinakamahina, doon ka na, maybe you would give more attention to Mindanao or... Well, inaasahan ko dun sa susunod na substance after revamp, yun yung kanyang platform. Yun yung kanyang reform agenda. Halimbawa, 3 days ago, for the first time in 3 years, minute niya ang mga labor groups. Hindi niya ginagawa yan. Yeah. For the first time in 3 years, or even longer, dahil 1989 yung first time nagkaroon tayo ng minimum wage law. Right. Pumasa in third reading. Yung 200 peso wage increase. Diba? Yung ganun. Parang, ito ay elements of a reform agenda. Diba? Inaasahan ko na dyan magiging bahagi yung Mindanao. No? Yung mga big ticket projects na nabinbid. Tsaka yung agriculture, yung mga subsidies, 20 pesos kada kilo. Dahil ang Mindanao, mining area yan, di ba? Correct. Napakayaman yan, no? Compared sa Luzon, no? Understated yung yaman ng Mindanao. So, i-harness mo yan, no? Pero dapat makinabang yung Mindanaoans. No? Halimbawa, yung geothermal, napakaraming geothermal sa Mindanao, pero ginagamit yan for the Visayas and Luzon. Di ba? Tapos sa Mindanao, napaka-unstable ng source of electricity. So doon nagagalit yung mga Mindanaoan. Teka, dito lang gagaling yung yaman ng bansa, tapos kami mahirap. At saka food basket din sila. Di ba? Kami ang gutom. So inaasahan ko na later on, no, after nitong kanyang statement sa rice, statement niya sa wages, isusunod niya yung Mindanao. Pero
ayun nga, parang kinakapos eh. No? Kasi yung mga Dutertes ngayon, they're busy trying to win over Luzon naman. Kasi dito sila... Offensive na, on the offensive na sila, di ba? Oo, offensive na sila dito. Kasi malakas sila sa baba eh. Exactly. Kaya nga, ikaw, Chris, do you think there's even a chance for BBM to win back people in Mindanao? Parang, feeling ko better focus on Visayas eh. Pero, realistically. I think at this point, the strategy of the Dutertes to divide the country between North and South, yun na talaga lumalabas. Na they succeeded. And to be able to do it nga, I think tama si Ronald eh. Kailangan mo ngayon action na eh. Action with the right messaging attached to the action. I like the 20 peso kilo rice, although I think it's nakakatulong yun. Ang ganda ng messaging. How did he do it? Questionable. Pero at least kaya niya sabihin na nagawa niya. Na napangako ko, nagawa ko, ito na. Wala ka na mabasbad dun eh. Ang problema dun sa 20 peso kilo rice, in the present framework, unsustainable. Yes. Bakit? Isa-subsidize mo yan ng 14 pesos. Yes. Yun ang problema. Pero pwede mong gawin yan kung ayusin mo ang Bureau of Customs. Kaya mataas ang presyo ng rice because of smuggling, no? Because of corruption, no? Yun lang eh. Customs lang, ayusin mo. No? Bakit yung mga lumang customs official, nandiyan pa rin sila. Yung source ng problema. Diba? Hindi mo kinakailangan maging matalino para ayusin ang Bureau of Customs. Diba? Yun nga, diba? Hindi mo kailangan maging matalino, pero bakit hindi nga nasosolve, no? Yung problema ng customs na kahit tagal-tagal na, kahit na ilang presidente na dumaan, hindi nasosolve. Ibig sabihin, they can fight back and give you help. Bigay nila sa amin yan ni Mark. Kasi ng Bigay nila sa amin ni Mark yan. No? Ayusin namin yan. Ayusin namin yan. No? Parang gusto ko yung ganyan. Pwede rin ako tumulong. Baka naman. Sa panahon, 100% yung problema ng rice, dyan nag-emanate. Yeah. Yung problema ng marami natin ay dyan nag-emanate. Diba? Yung drugs. Saan nangagaling ang drugs? Pagpasok sa ating customs. Sinong protector nun? Papatayin mo yung mga user, papatayin mo yung mga pusher. Hindi masusolusyonan ng drugs dahil papasok pa rin ng papasok. Bakit papasok ng papasok? BOC, Bureau of Customs. Yep. But is that a low-hanging fruit? Kasi, Sir Ronald, and definitely a very significant low-hanging fruit. Yeah, but a very difficult low-hanging fruit to hindi solve. Hindi na sa low-hanging. Political will lang. Kailangan lang naman dyan. Hanging fruit. Kailangan lang naman dyan. Heads should roll. Hindi ko sinasabi literally Hindi ko sinasabi literally figuratively. Duterte nga, napa-ICC eh. Tubuloy nga. Nakulong ngayon eh. Kaya kung kaya. Kaya kung kaya eh. So, dun sa sinasabi nga, like, for example, with BBM right now, nga, weak yung messaging niya, pero tingin ko naman mukhang kahit sa impeachment, hindi nga siya sangayon. Or maybe nga because it's not within the executive department's jurisdiction to meddle with Senate and Congress. Sa ating political system, you have a very strong president. Yeah. I understand. Kahit may separation of powers in the real world. Yes. So I understand. Pero in the framework, parang dapat talaga wala siyang ginagawa doon. So is it possible na, kaya sinasabi niya wala siyang paki sa impeachment, dahil nga hindi naman niya talaga yung jurisdiction. Hindi niya wala siyang paki. Sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Ayaw ng impeachment. That's different siya. Right, but whenever tinatanong sa kanya, ba't di tulak lang sabi, hindi nga naman talaga yun ang trabaho ng executive eh. But yun saan lang sinabi niya. Okay ako dyan. Hindi mo lang kailangan sabihin, ayaw ko yan. Yung mga tao ko, sinabi din niya sa ICC. Walang sumuporta dyan. Sinabi din niya sa ICC. Yung anak ko, hindi sumuporta. Anak na yung nagsign ng Huwag mo lang sabihin yun. Sabihin mo na lang, ay, may separation of powers, bahala na sila dyan. Tapos. Pero sinabi naman yung niya ng isang press secretary niya, si Claire Castro. Sinabi naman yun na talagang may separation of powers. My point is this. Is it possible that he's doing that because yung kanyang within his jurisdiction ay yung pagsampa ng kaso kay VP Sara tungkol doon sa grave threats, yung plunder case. Those are separate and within the power of the president. Hindi, maunawaan ko naman yung kanyang posisyon last year na ayaw niya na yung presidente pinapa-impeach yung vice president. Malinaw naman yung public posturing niya. Yeah. Diba? Pero 260 congressmen yung pumirma sa impeachment. Nauna yung kanyang anak. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kinalaman dyan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko mga kaalyado yan. Hindi ko kaalyado yan. Wala akong kakampi na
nag-participate dyan sa impeachment. Medyo mahirap ipaliwanag yun. Ha? Sabi ng anak mo, yung lolo ko, ipapahukay at itatapon sa West Philippine Sea. Pwede bang hindi ako bumoto rito? Di ba? So, medyo may dissonance yung message ng tatay at saka message ng anak at saka pinsan. Ang mas mabuti, sabihin na lang yung sinasabi mo, separate branch yan, separate ako, wala akong kinalaman dyan, tapos. Dinagdagan. Not make a statement on it either way. Dinagdagan yung statement. Hindi, kaya ako, I read that shell shock idea Kasi yung shell shock, you'll just say anything to survive, right? Parang, di ba? Like, it's like in sport, di ba? You're in dizzy ka na, and then, or like parang, di ba, MMA, di ba? Medyo muntik ka naman knockout, you're just throwing stuff lang to survive, di ba? Naglalakad na siya ngayon sa mga malls. MRT, no? Bus carousel, di ba? Ginagawa niya lahat. So, let's talk about Vince Tizon. Let's talk about Vince Tizon. Yung host kasi natin, shadow boxer eh. Kaya yung sinasabi niya kanina, shadow boxing yan eh. Oo. Pero mahina daw yung sipa ko. So, sabi na, try natin. Diba, Sir Ronald, speaking of that, yung bata mo, si Vince Tizon, he's doing well. He's doing well, at least in terms of PR. I mean, he's doing very well. Yeah, dahil siya lang nakikita na cabinet member. Hindi, nagsimula siya, low-hanging fruits, kabisado niya na kinakailangan pagkayan, messaging yan, pero at the same time, ngayon pumapasok siya sa substance. Yung mga big ticket projects, yung mga subway, di ba? Yung sa NAIA. NAIA, yung mga yan, di ba? Bilib na bilib sa kanya si Ramon Ang, di ba? So, nagbabago siya, nagsimula siya sa low-hanging fruit na hindi kinakailangan ng major effort, pero gusto na makita ng tao, may ginagawa ka. No, may ginagawa ka. To give him room. So political capital. First month, nakaka 2.5 months pa lang siya sa gobyerno. Pero siya na yung pinakamarkado. Di ba? So, that's how you do it. Kailangan makita ng tao na yung mga cabinet secretary mo nandun sa kalsada. May ginagawa at dinidepensahan yung presidente. Di ba? Bagong-bago lang siya, nakaladkad niya sa MRT, yung presidente. Di ba? Nasama niya sa bus carousel. Dahil meron siyang proposal. Di ba? May proposal siya. May initiative siya. Boss, gawin natin ito. Kagwapo ka rito, di ba? Boss, consistent ito sa isang reform agenda. Boss, di ba? Yung ganun hindi mo nakikita sa karamihan, if not all, ng mga cabinet secretaries yun. Di ba? Because nag-work siya kay Digong So he knows how it works. Formula kay Isko. He worked during Digong. He was a czar during COVID. Alam niya For 3 years, wala masyadong ganun. Hindi lang sa'yo nag-work kay Digong na matagal. Diba? Tahimik na lang ako So he knows his stuff, Sa 3 years ni President Marcos, nakita ko siya nag-work dun sa Pasig Esplanade. Correct. Magaling talaga. Sa Bison yun. Yung natanggal. Nalipat pala si Acosar, Sec Acosar. Yung doon umingay noon. After noon, wala yung ibang projects kasi parang wala masyado. Hindi siya nagba-viral. Kung hindi nagba-viral, hindi nalalaman ng tao. Ang feeling ng ibang tao, wala kang ginagawa. Ay, meron naman. Yun yung sinasabing saturation magaling magaling yung social media team niya, di ba? Lagi siyang nandun, meron siyang TikTok, etc. Ganun. At, inuulit ko, siya yung pinakabago sa cabinet. Which maybe could be kind of a sign of things to come if ever totoong revamp ang gagawin. Kasi, di ba Sir Ronald, like, mga revamp lang nakita natin so far. Like DFA, I don't know, SEC. Binalik nga uli. Ay, hindi pa pala siya tanggal. Yun pa, yung mga ganun. Tapos iba, pinalit lang from energy to environment. Pero syempre, pag got issues, that's DA, pwede finance, pwede NEDA, or economic cluster. Exactly. Diba? Ganun dapat imagine that Pero hindi yun ang ginalaw. Walang nangyari. Sir Ronald, do you think just remove, maybe U6, tanggalin U6, that could work? Dapat. Dahil nung nabiyak yung unit team, marami pa diyang mga mortal na kaaway mo ng mga DDS. Nasa loob pa. Diba? Nasa GOCC, nasa mga USEC, ASEC, etc. No? So, kailangan talaga, earlier pa, nag-revamp na, nag-purging na. No? Ikalawa, nung nagkakaroon ka ng crisis of relevance, mababa yung approval ratings, nag-aaway-aaway yung mga tao mo, dapat mag-assert ka ng leadership at saka control. Revamp, di ba? Right. Tapos ngayon, ikatlo, dito sa midterm na disaster na dapat na-sweep mo. Dahil diyan ka pinakamalakas No? Maganda yung kanyang interview kay Tonying, pero
medyo nabiti na naman, no? So, in fairness, from what I hear, there could be more of that. There could be more of those kinds of podcasts. We need more Vince Dizon types na ginagawa. Pero sana, hindi yung less of the tatanggalin si Altila, tatanggalin yung PCUP, yung iba nga, hindi alam, may opisina pala. Tatanggalin yung special concerns. Sabi nila, ano yun? Ako, basta wala lang, ito lang wag lang sana bagong logo na naman. Worry ko, Lowest hanging fruit. Hindi na, iba yun eh. Hindi na siya hanging fruit, iba na yan. Diba? Bagong logo na naman. Diba? Hindi kasi yung mga ibang departments at tatahimik eh. O yan, tourism. Yan ang dapat maingay eh. Bakit sila mag-iingay? Yung target nila na 8 million, naging 5 million na tourist, di ba? Hindi sila makapag-ingay, di ba? Yun tayo. Okay, last point, bago umalis si Sir Ronald. Sir Ronald, kamusta naman ang pink movement natin sa kabila? Do you think we might see elements of... Well, nabuhayan sila dito sa impeachment, no? So after their victory, unprecedented victory sa midterm, ngayon, no? Palusob sila, no? The Jericho March, no? Dito sa Old Testament. dito sa Senado, di ba? Nag-press con sila kahapon, tapos may mga picket ngayon, merong vigil going into sa June 11, no? At whatever man maging resulta, meron silang momentum. Mahalaga kasi yung momentum eh. Di ba? Mahalaga yung momentum eh. Mahalagang momentum. Sorry, I'm just distracted by this picture. Tinabi yung picture ni Jesus Cadera at Salvador Panelo. Ang caption, add 5 years to cheese, you will get Sal Panelo. Actually, tingnan mo, medyo kamukha nga sila. I'm sorry, na-distract na ako. Ikaw, Mark, what's your... Nagpapayos di ba na kilay si Sal? Yun na lang. Kilay lang. Iba yata ang inayos niya. No? Ikaw, Mark, anong basa mo sa... You think Riza is doing well in terms of public positioning? Definitely leading the opposition, last midterms, yung sa Senate. She's doing 10 out of 10. Terrific job. I think ang challenge... Ako nga, 8 out of 10 lang. Sige, okay lang, go. Ito lang inisip ko, Sec Ronald. I also asked Richard. Kasi maganda mailagay sa tao, what would our President Risa Hontiveros, what would our Risa Hontiveros presidency look like? Siguro yun ang hindi pa klaro sa tao. Anong difference pag si Risa yung nasa Malacanang? What changes, what progressive issues will we have? Anong magbabago pagdating sa mga labor, sa economy, sa ano. So, yun ang I think mas maganda ma-define kung anong magiging itsura. Right. What would differentiate her from for example, even sa mga kampi niya, from Lenny, from Pam, lahat sila capable naman, lahat sila pwede sila mag-level up. Mag-level up. Pero kumbaga, pag Risa ang kinuha mo, anong difference niya? Anong makukuha mong iba kumpara doon sa ibang mga... Kaya pala, Mark, many people like, you never answer really, you just ask more questions. Magaling ka, magaling. I'm very impressed. Safe ka talaga, no? Parang sagot, malaking tanong po yan, magandang tanong po yan. Very good question. When Risa took over, but I see what you said. That was a good point. Kristen, as the Andrew Tate of the Philippines, what do you think about Risa positioning herself as a potential leader of the opposition? Like, if she wants to position herself as presidentiable, anong mga elements na dapat makita? Well, to begin with, nakikita mo na nga ginagawa na nga niya yung mga bagay na yun. Right. Have you seen her statements, pronouncements niya on certain issues, especially with the impeachment? Yung mga ginagawa niya yun is already trying to give people a glimpse kung ano ba talaga ang posible pag makakita ka ng Risa Hontiveros as potential candidate for president. Yeah. Kasi ginagawa na nga ni VP Sara yun di ba? Correct. Nag-make siya ng mga speeches or mga press con tungkol sa mga iba't ibang mga bagay na wala naman talagang kinalalaman sa kanyang opisina. Wait, Sara Duterte has speeches? Yeah. I'm sorry. Meron siyang rant
Okay. Yun, Nakita ko eh. So, Ingat lang. Masculinity. So maganda yung ginagawa ni Lisa right now. I think she has to continue doing that and she has to really come out in the forefront right now without the declarations. Huwag mo i-declare muna kung magtatakbo ko. Sinabi lang yan, everything is possible. Bukas lang siya. Yes. Yeah. And at the same time kasi you got Bam Aquino, who is the number one on the opposition na tumakbo na nanalo. Mataas yung votes niya. He could also position himself if he plays his cards right during the Senate in the next 3 years. Next, meron pa yung the Lenny following na malakas pa rin. Yung kay Lenny nalalakas pa, if naga. May lumabas sa survey recently. I don't know who. De Tangere yan. Whatever. You wanna answer that question? 1% Lenny. Pero again, not that I believe surveys. Anyway, it's all BS. And I think ko nagpalabas nun yung mga DDS para lang somehow itulak ulit si Lenny para magkagulo-gulo. Gusto nila sila lang Yes, parang ganun yan versus having somebody else. Kasi I think you have certain candidates that have a possibility. Unless BBM does something different, Alianza is practically dead. Okay, on that very mortal on that whatever note, I don't want to say anything more. Thank you so much. Parang hindi mo ako tinanong, bago ka na thank you. Parang morbid na nadagdagan mo pa, di ba, Sir Ron? Just to end this on a more politically correct, but still morbid note, thank you so much for joining us for this latest episode ng RRMMCC, like whatever, lahat ito. Whatever itong episode na, thank you so much and we hope tuloy-tuloy ang voter education series natin kahit tapos ng election dahil a bigger election is already in motion. Maraming salamat and talk to you soon.